Halaka mga kababayan, breaking news po ito. Senador Marcoleta nag-init ang ulo. Binangga at binasag ang taga-DOJ na Prosecutor General na tila may kahina-hinalang ginagawa. Tila hinaharang itong mga testimonya ni Alcantara na tila may planchado na planado. Grabe mga kababayan, nagkaotal-otal itong taga-DOJ na ito na Prosecutor General na tila hindi maintindihan ang batas na kanyang binabasa. Senador Marcoleta talagang sumabog sa galit. Tinumba umano ang lamesa. Nako po, sa sobrang gigil mga kababayan, nako, pati kayo mabibwisit dito. Tila may nangyayari na naman na bulagaan at cooking show dito sa teatro ni Ping Lacson at Tito Soto. Marcoleta, binuljak na naman ang mga magbabarkada na bukol-bukol ang ulo. Ang tindi mga kababayan, kasi nga itong si Alcantara, tila planado at planchado ang kanya mga salaysay. Na talaga namang kahina-hinala mga kababayan, bakit kanyo? Pagdating sa mga senador, detalyado. Pero dito sa mga congressman, tila palyado. Grabe na ito, sabi ni Marcoleta, hindi ko maintindihan. Anong batas ang sinasabi mo? Tila hindi applicable sa sinasabi ng witness na ito. Tila napipigilan. Why you interfering the witness to say everything? Para mahuli natin ang mga buhaya. Nanggigil si Marcoleta dito mga kababayan. Bakit? Tila nga inililihis na naman ang tunay na issue. Tila yung planado nila na planchado na pinino, binisto ni Marcoleta. Kaya itong taga-DOJ na ito mga kababayan, nabuljak ng husto, dinurog ng pinong-pino, mas pino pa sa asukal na puti, na talagang giniling-giling ni Marcoleta hanggang magkahilo-hilo itong DOJ na ito, na tila talaga bistado ang kanyang estratehiya na hindi umobra kay Marcoleta. Mga kababayan, mag-iinit talagang ulo nyo dito. Bakit? Tila mauulit na naman mga kababayan pagkatapos isarado, ipending ang investigasyon ng Blue Ribbon. Ito na naman ang ipapakain nila sa tao. Same story. Kunwari magre-resign, babalik si Ping Lacson. Kunwari may pasabog, yun din naman. Panis na. Alam na ng taong bayan. Hindi na maluloko. Sabi ng Marcoleta, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Ang taong bayan gusto nang makakita ng tunay na hustisya. Napilit nyong itinatago sa inyong maitim na budhi. Anong klaseng tao kayo? Galit na galit si Marcoleta mga kababayan. Marine Gutesa, kumusta na? Nasaan ba siya? Sabi mga kababayan, biglang lulusob at magpapakita si Marine Gutesa para gisain ang mga buhaya at si Ping Lacson. Yan po ang sinasabi ng mga balita. Gaano katotoo ito? Kaya Marcoleta, ginisa itong taga-DOJ na ito. Ito na po mga kababayan, hindi ko napapatagalin pa kasi pati ako nang gigigil na dito. Pati ako gusto ko nang gusto ko nang maging abogado dyan para ipagtanggol ang batas. Pilit nilang ginagawang tanga, bobo mga Pilipino, ginagawang inutil ng mga taong ito. Transparency and accountability ang isigaw natin. Kaya November 16 to 18, magsama-sama ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para isigaw ang tinig ng katarungan for better democracy, transparency and accountability. Kaya sabi ni Marcoleta, parang hinaharang mo itong si Alcantara. Anong ibig sabihin mo dyan? Why you interfering? Yan ang sabi. Kaya ito na mga kababayan, nagalit si Marcoleta. Muntik tumbahin ang table, yung lamesa, sa sobrang galit. Ay nako, manggigigil kayo dito. Ito na po. I was a little bit excited this morning, Mr. Chair, nung makita ko yung 7th public hearing dahil nakita ko dun sa
witnesses and resource persons. Yung new invitees is Congressman Ferdinand Martin Romualdez Sr. Only to be disappointed na hindi ko po siya nakita ngayon. And I also note, Mr. Chair, na ginamit po niyong basis, yung sulat po sa inyo ni Speaker Faustino Bojidi. Mr. Chair, hindi ko po masyadong makuha ang ibig sabihin ni Speaker Boji ng ito ang ginamit nila na para hindi padaluhin ang mga miyembro ng House of Representatives, subjecting them to a simultaneous legislative inquiry on the identical subject could potentially prejudice the findings of the ICI. Pasensya na po, Mr. Chair, pero hindi ko po talaga maintindihan yun. How can the findings of the ICI be prejudiced by their presence here? As a matter of fact, kahit na identical pa ito, ang atin pong mandate is in aid of legislation, and the ICI, I don't know what is their mandate. So hindi po siya siguro justification. As I said, I was excited, pero ngayon po, kasi mas maganda sana kung nandito siya. It could have been more substantial sana. Having said that, Mr. Chair, siguro isang araw na-process na natin ito kung ano ang dapat gawin talaga sa mga invitees na to. More particularly, the members of the House of Representatives that were initially mentioned at some point in several testimonies of the respondents that were invited by this committee. May I now proceed, Mr. Chair, to Engineer Bernardo. Kagaya po ng napansin sa pagtatanong ni Senator Kiko, ako din ay ganun din ang aking observation. Merong bahagi ng iyong salaysay na talaga namang very, very descriptive, talagang even the minutest detail. Ito'y mapapatotohanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung halimbawa pag-uusapan, Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Rebillan, talagang, kumbaga sa comics, wala ka nang hihilingin pa. Nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or congresswoman, tipid na tipid ka. Halimbawa, yung Congressman Saldico, wala ka man lang sinabi tungkol sa magkano ang hiningi, ilang projects ang napunta rito, ilang porsyento. Kung paano mo dinescribe yung mga naunang senador na binanggit mo, iniisip namin ni Senator Kiko na dapat ganun din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang walang pinagtatakpan, malinaw na ibahagi mo talaga, nalalaman mo. Lalong-lalo na sa'yo, naintindihan ko sa tagal ng iyong paglilingkod sa DPWH, ikaw ay sagana na sa karamihan ng eksperyensya at pakikipag-ugnayan sa maraming tao, kaugnay ng iyong trabaho. Ito po, Mr. Chair, litaw na litaw, binanggit tatlong congressman and congresswomen dito. Talaga pong napakatipid po ninyo. Sa makatwid, dito lang po ay kung ako ihahatol dito, meron po kayong deliberately na parang hindi na gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po ninyo. Kaugnay po nito, Mr. Chair, nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang or arithmetical estimation, kung talagang napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga nasa notes ko din. Nagkakaisa pala kami ng direksyon ng pagtatanong. Bakit kinakailangang sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka kay Prosecutor General? First of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, PG Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair.
ito po, nalilimit. Mga kababayan, sino ba ang Secretary of Justice ng DOJ? Di ba? Kasi nga mga kababayan, hawak nila ito. So lahat ng sasabihin ni Alcantara, planado at merong distansyado, merong limitation. Kaya kine-question ni Marcoleta, bakit nangingialam ang DOJ? Bakit interfering at talagang nangingialam sila? Anong meron? Ba't hindi nyo hayaan yung witness na magsabi ng kanyang nalalaman? Ibulgar lahat. Kaya tignan nyo mga kababayan, sinupalpal ni Marcoleta Kaya si Ping Lacson, natameme na naman sa kasi Tito Soto, nanlaki ang mata. Sabi niya, ang galing naman ni Marcoleta. Mga kababayan, napansin nyo po, bakit ang Prosecutor General nandyan? Hindi naman in-invite ng Senado. Sinabihan lang ng Secretary of Justice, bantayan mo yon. Bantayan mo yung testigo. Baka may masabi at may mabanggit na bossing, bantayan mo yan. Mga kababayan, kita nyo ang galing ni Marcoleta. Lahat nakikita nyo yung mga possible na na butas ba't nandiyan kayo? Anong ginagawa nyo dyan? Ba't nyo binabantayan itong taong ito? Ba't kailangang pigilan nyo? Ba't kayo nandito? Ngayon mga kababayan, susupalpalin ni Marcoleta ito. Merong babasahing batas na article yung Prosecutor General na nag-aabogado dito kay Alcantara. Pero susuplakin ni Marcoleta ito. Tignan nyo mga kababayan. Yung kakayahan ng committee ito na magpahayag ang mga respondents. Katulad nung tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong, bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Ano ngayon kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman? Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba he is a potential applicant to Witness Protection Program, may impluensyahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the proceedings of this committee? This is something that we should probably process. Kung ganun pala yun, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Ang sabi mo rito, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na applicable sa lahat. Tama. Hindi kita narinig. Sorry po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Okay. Now, Kung nagkautal-utal ito'y na. pagsasalaysay ng applicable sa lahat, katulad ng binabanggit mo sa paragraph 9, I can confirm based on my personal knowledge that in some form or another, on various extents, most proponents have their own designated contractors who will take on the projects for the former's benefit and advantage. Sometimes other proponents would request me to suggest contractors for them who are known to me or referred to me by friends and other personalities. These are situations that national and local elected politicians would request me to source projects for them. Di dapat ihayag mo rin lahat. The problem is, there is a prosecutor general who is not very interested in prosecuting people. He's very selective, Mr. Chair. Nakita nyo? This is something that is objectionable. Yari. May I be allowed to respond, Mr. Chair? Wala na. You may respond. Bistad. Thank you, Mr. Chair. I take exception to the observation of the good senator that the Department of Justice is interfering in the investigation being conducted by the committee. In fact, Mr. Chair, whatever limitations there are to the testimonies of this witness who is present here,
is not something which is being dictated by the Department of Justice, but by law that is covered by Republic Act 6981, particularly Section 7 thereof. It is not our intention to restrict his testimony, as in fact, For he our said, education, kindly tell us what section 7 is about. yes, Mr. Chair. Mga kababayan, dito na naman, magkakautal-utal na naman si Ping Lacson. Medyo masama na naman ang tingin kay Marcoleta. Medyo yung mata niya, nagkakaduling-duling na naman. Saka si Tito Soto, nandun sa dulo, hindi makita ng camera. Nahihelo. Nahelo-helo. Mga kababayan, tignan nyo yung mga kwento ng mga ito. Yung Sarsuela na orkestra, na gusto nilang pagtakpan yung katotohanan, nabibisto eh. Hindi lusot eh, walang lusot eh. Kaya tignan nyo po sila mga kababayan, taga DOJ pa naman ang mga ito, Prosecutor General, na ayaw makakita ng katotohanan. Supalpal kay Marcoleta. Yari na mga kababayan. Grabe nang ginagawa na sa mga Pilipinong ito. Ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Ginagawa nilang dugyot sa kaalaman. Ayaw nilang ipakita ang tunay na katotohanan dito mga kababayan. Talagang bistado. Gusto nilang aregluhin ang mga Pilipino sa ginagawa nilang pagtatagong ito. Gusto nilang gawing tanga-tanga. Bobo ang mga Pilipino. Ganyan ang gusto nila, mga kababayan. Pero mga Pilipino kami, hindi kami bobo para hindi makita ang katotohanan. Kaya sabi ni Marcoleta, hoy, kayong taga-DOJ kayo, parang itong Prosecutor General na ito, parang ayaw makakita ng katarungan. Ibig sabihin yung katotohanan, may pinagtatakpan. Grabe mga kababayan ko, nakakagulat, nakakagigil kayo. Sabi ni Marcoleta, gusto nang tumbahin ang lamesa sa sobrang gigil. Section 7 of RA 6981 clearly states confidentiality of proceedings. All proceedings involving application for admission into the program and the action taken thereon shall be confidential in nature. No information or documents or given or submitted in support thereof shall be released except upon written order of the department and of the proper court. Any person who violates the confidentiality of said proceedings shall upon conviction be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and deprivation of the right to hold a public office or employment for a period of 5 years. How can that provision apply? Yes, Mr. Chair, we believe it will apply. How can it apply? Tinatanong lang ni Sec Kiko, ni Senator Kiko, tinatanong lang namin, magkano ba lahat? How does provision apply? Mr. Chair, any matter pertaining to the... No. I'm not talking about any matter. Senator Kiko and myself is only trying to extrapolate gaano ba kalawak, the magnitude of this whole thing, para magkaroon lang kami ng mental picture about this. To explain that, Mr. Chair, if I may be allowed. How can that provision apply? Why would you limit the witness from telling at least an idea of how much it is? Mr. Chair, in the earlier proceedings, the question asked by Senator Pangilinan was already addressed by this representation when we said that the witness may openly give a mathematical computation of what is based in the affidavit. There was no restriction given by the Department of Justice. I think that is on record, Mr. Chair. Okay, why are you intervening? Because of the provisions of the law on confidentiality, sir. That is why it was referred to us. It was referred to us by the witness because he has The a matter of memorandum of giving us an agreement. estimate is a confidential matter? No, precisely, Mr. Chair. That is the reason why we had already acceded to the request of Senator Pangilinan. Mr. Chair, O, nakita nyo mga kababayan. Nakita nyo? Bakit kailangan pa yun? Kung ibubulgar naman ng katotohanan, ba't yung pinipigil? Diba? Why you're interfering to the witness? Nililimitahan nyo ang kanyang kaalaman. Ibig sabihin nito mga kababayan,
scripted, planchado, ganado, suntokado ang witness. May hawak sa leeg. Hinahawakan nila sa leeg, mga kababayan, para limitahan ang kanyang nalalaman at hindi maibulgar ang tunay na katotohanan dito. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Why you're interfering? Diba, mga kababayan? Paano ma-apply yung batas dyan sa pagsasalita ng witness? Wala na talaga, mga kababayan. They bending the law. With the permission of Senator Just a Marcoleta. point of information for Ito, bawi. our colleagues. Yes, Bawi si, I ano, precisely pointed Kiko. out that it's already a public document that was submitted to us, and all that Mr. Bernardo would do is to make a mathematical computation of, or an estimate, diba? A ballpark figure of the amounts that may have been, total amounts that may have been involved, based solely, no, and within the confines of the affidavit, and therefore I was satisfied. But yes, and the DOJ said they will submit. They have allowed, or they will be submitting, or they have agreed that Mr. Bernardo, their witness, will be submitting and address my request. May I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, I'm surprised that an applicant to be processed under the WPP has the effect of limiting his testimony before this committee. This is a different matter altogether. Mr. Bernardo is being presented here. I think he was invited to shed light to the matters investigated in this committee. Whatever his use as a potential state witness, that is for the Department of the Justice to decide. Hindi dapat mag-conflict itong dalawang ito eh. Iyon lamang ang point doon, Mr. Chair. Parang ang nangyayari with the presence of the Prosecutor General here, parang nalilimita yung gusto naming malaman dito. Lahat ng itatanong namin, kinakailangan i-refer sa kanya. O parang ikaw ang director dito, hindi yung chairman. Ito yung parang inconsistent na O yan, mga kababayan, no? Nakita ni Marcoleta na para bang ang mangyayari na yung Prosecutor General ng taga-DOJ at itong si Lacson, pag hindi maintindihan ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, may sasalo. Meron ng spokesperson na sarili si Lacson dito kasi nga itong si Ping Lacson hindi marunong, hindi abogado ito, mga kababayan. Parang ang nasusunod na, baliwala na si Ping Lacson dito, yung Prosecutor General na ang naging chairman ng Blue Ribbon. Kasi nga hinaharang yung witness, limitado ang kanyang sinasabi na mga statement dito. Nako po, mga kababayan, bistadong-bistado ang kanilang braha. Diyos ko Lord, mga kababayan, sarswela na talaga ito. Transparency and accountability ang kailangan ng taong bayan para makita at malaman ang katotohanan kung sino ang tunay na magnanakaw. Pero anong ginagawa nila? Tinatago nila, mga kababayan ko. Yan ang nakikita ni Marcoleta at ng taong bayan. Kaya nagrarally. 2 days. 2 days na lang, mga kababayan. Transparency for a better democracy na. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Naka-arya na. Yung mga taga Mindanao, palusob na dito sa Manila. Nandyan na sila sa Quirino. Naka-ready na po yung mga programa dyan. Nakikita ko. Let me continue, Mr. Chair. Engineer Bernardo, hindi lamang ikaw, kundi kahit na si Engineer Alcantara or even Bryce Hernandez and others, palaging binabanggit ang pangalan ni Saldico. Pati yung halaga ng pera, pati mga litrato ng pera na ito ibibigay kay Saldico, ito yung para kay Saldico. And for that matter, even the last witness presented before we adjourned, Orly Gutesa, connected also Saldico
talagang maraming nagsasabi na talagay siya yung nasa center nito. And Gutesa did more. He connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ang kinalulungkot ko dito, Engineer Bernardo, napakatipid nung pagkakalahad mo ng salaysay tungkol kay Saldico. Samantalang kay Engineer Alcantara, magkano na yun? 5 billion ng projects. At tinanong ka pa nga ni Engineer Bernardo, mahusay bang kausap si Engineer Alcantara? Mahusay naman po. Ang sabi ng chairman, tinanong ka, ano ibig sabihin ng mahusay kang kausap? Madali ka at saka honest kang mag-deliver ng, yun, di ba ganun? Yes, Your Honor po. Ayun nga po, bakit sa ganung exposure ni Saldico sa lahat ng transaction na pinag-uusapan natin dito, bakit wala ka man lang ng pensyon na konting detalye, Engineer Bernardo? Mr. Chair, binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Sa totoo lamang po, sila po ang kausap ni Saldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Saldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap doon. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si Engineer Alcantara, hindi ba? Nabanggit po niya, minsan nagde-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to by tingnan Saldico. We'll niyo give po, you mga additional 2 kababayan. minutes, Senator Marcoleta, because your time is up. But you will, Wala na ba? we'll give you additional 2 minutes. Go ahead to pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Okay lang. Ayan na, si Gutesa, parating na. Naku Engineer po. Bernardo, tungkol dun sa pagkakaiba ng mga coordinates dahil sa Naku po, kaya yun nagkaroon na si ng konting Gutesa, problema. lulusob na. Yung sinubmit ni Yusek Cabral sa Akala ko nandyan Pangulo na naging basihan ng sumbong sa Pangulo was based on MYPS application. Tama ba yun? Mr. Chair, as far as I can recall, meron pong MYPS na balita ko po noon. Yun po yung, Mr. Chair, may I remind the Honorable Committee that during the time that there was a submission of those reports, I was no longer active in the DPWH because I was then on leave before the submission, I think, or retired na po ako after that. So, hindi ko po So yan mga kababayan, ang mga balita, ituloy natin ito hanggang maghapon. So anong masasabi nyo dito? Bakit nandyan ang Prosecutor General ng DOJ at hinaharang itong si Bernardo Roberto na engineer na dating undersecretary ng DPWH na tila siya yung chairman dyan ng Blue Ribbon na pagka may tatanungin dito kay Bernardo Roberto, attorney, sasagutin ko ba ito? Ganon, mga kababayan. Bistado ang mga dekargado. Bistado ang mga animal. Grabe ang ginagawa nyo. Akala nyo hindi namin nakikita yan. Diba mga kababayan? Kaya buti na lang nandyan si Senador Marcoleta, pinakamatapang, pinaka-desidido na ilabas ang katotohanan. Tignan nyo, pati si Gutesa, tinatakot nila, kaya hindi lumutang. Pero sabi dyan, lulutang. Sabi ni Marcoleta, lulutang yan para sabihin ang katotohanan. Hindi yan babaliktad. Baka kayo ang baliktarin yan. Babaliktarin ang lamesa para makita ang tunay ng katotohanan dito. Kaya mga kababayan, once again, si The Wonders Philippines, isang like, isang share po at isang subscribe. Kayo naman ang mag-react mga kababayan. Salamat.